Kung ang mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya at ang magulang nila ay ayaw maging pabigat, gagawa at gagawa sila ng paraan para mabuhay at hindi aasa sa anak nila. Ganyan ang kaugalian ng matatanda sa una. Hanggat kaya pa naman ng kanilang katawan, gagawa sila ng paraan para hindi sila masabing umaasa sa ibang tao at anak. Si Mang Gado at Aling Saring, mag-asawang solo nang namumuhay dahil ang dalawa nilang anak na babae ay dinala na ng napangasawa nila sa bayan ng Samar. Kaya sila ang natira sa kanilang kinalakihang bayan ng Laguna, kung saan doon nila binuo ang kanilang pamilya. At doon sila nagsimulang maghirap sa buhay dahil sa panggigipit ng mayayaman nilang kamag-anak. Away sa hatian sa lupa at dahil walang pinag-aralan ng mag-asawa ni Mang Gado, niloko siya ng kanyang mga kamag-anak at kapatid. Kaya minabuti na lang nilang lumipat ng lugar at nakarating sila sa bayan ng Alabang. Ang konting pera nilang nakuha sa lupa, ibinili nila ng maliit na lote sa isang looban at doon na sila iniwan ng kanilang mga anak. Hindi rin naman sila makaasa at makahingi ng tulong sa dalawa nilang anak dahil bukod sa mahirap lang ang naging asawa ng mga ito, madami silang anak at napakalayo pa ng kanilang lugar. At ayaw na ayaw ni Mang Gado na magiging pabigat silang mag-asawa. Ang angka ni Mang Gado ay maglililok sa bayan ng Pangi, Laguna. Kaya nakakaunawa siya at magaling ang kanyang kamay sa paglililok. At yon ang alam niyang hanap buhay. Ilalako niya ito sa loob ng karatig lungsod at pag nakajackpot sila ng buyer ng mayayaman, may pagkain na sila sa loob ng isang buwan. At dahil Pasko, ang kanilang binabalak ilako ay mga parol. Kaya naman ang kanilang ipon na nasa 3,000, ibinili nila ng mga materyales ng parol at sa galing ng kamay ni Mang Gado, kayang-kaya niyang gayahin ang mga parol na tinda sa palengke. Kay ganda naman yan, Gado. Aba, ay kuhang-kuha mo yung parol sa TV ah. Magkano naman natin yan ibebenta? Puri ni Aling Saring. Abay dapat lang Saring. Said na said ang ipon natin para lang sa parol na ito. 2 araw na lang, tapos ko na ang mga ito. Tutubo tayo ng doble pag naubos lahat ng ito. 200 ang malaki at 100,000 naman ang maliliit. Ani Mang Gado. Masaya na ang mag-asawa sa ganong klase ng buhay nila. At natawag naman ng kanilang mga anak at pag nalaman nilang ayos lang ang mga ito, ay maginhawa na sa kanilang kalooban. Ilang taon na rin ang kanilang paglalako at lagi silang magkasama at hindi naghihiwalay. At ngayon nga dahil Pasko, nag-aalok si Aling Saring sa kanilang mga kapitbahay at marami na ring bumili kahit papano. May ilang bumili ng maraming maliliit at itininda nila sa palengke ng Alabang. Kaya kahit tinatapos pa ni Mang Gado ang lahat ng parol, may pangkain na silang mag-asawa. 20 na ng Disyembre at maagang gumayak ang mag-asawa at naghanda ng kanilang mga panindang parol. At ang target nila, ang malalaking subdivision at village at alam nila, pwede din silang mamasko sa mayayaman sa subdivision. Nagawa na kasi nila iyon noong nakaraang taon. Hirapan mang maglakad si Mang Gado. Pinilit nito na lakarin ng malayong lugar ng mga subdivision at village. Bitbit naman ni Aling Saring ang ilang maliliit na parol at dahan-dahan silang naglakad papalayo. Tanghali na, nakakailan pa lang sila na nabibenta at patuloy silang naglakad at malapit na sila sa pinakamalaking village sa bayan nila. At ang mga naninirahan doon, mga kilalang tao at karamihan, politiko. 2:00 na ng hapon at aayaw pa rin nilang kumain hanggat di pa sila talagang gutom. Nanghihinayang sila sa pera. Tubig lang muna ang kanilang iniinom at namamahinga. Habang sila ay namamahinga sa isang waiting shed, may dumaang mamahaling van at ang sakay, mga kabinataan. Malakas ang music nila at parang mga nakainom pa. Agad silang tinigilan at tinanong kung magkano ang tinda nilang parol. Lo, magkano lahat yan? Tanong ng mestisong parang Chinese. Lahat baka mo. Pag lahat yan bibigyan ko kayo ng discount. Mahigit 20 piraso ang malaki at may 10 maliliit. Oo nga, magkano lahat? Dami mo nang sinabi lo. At nagtawanan pa ang mga ito.
3,000 mga iho. Kalahati ang discount ninyo. Agad namang binayaran ng mga ito si Mang Gado at kinuha ang lahat ng parol at humarurot na ng patakbo ng sasakyan ng mga ito. At kita nila, lumiko na sila patungo sa sikat na village. Masayang masaya naman na mag-asawa at halos mapatakbo sila sa paghahanap ng makakainan at nakulo na ang tiyan nila sa gutom. Saring, bumalik na ang ating puhunan. Alanganin na kung gagawa pa muli ako. Baka turotot naman ang gawin ko para sa bagong taon. Ani Mang Gado habang naglalakad. Nakakita naman sila ng isang kainan at agad silang umorder. At bayad muna bago kain ang tema sa kainan. Kaya si Aling Saring nagpakwenta muna at itinuro ang kanilang kakainin. Pero agad sumigaw ang kahera at nagulat si Aling Saring. Nako! Modus nyo ito! Ano? Fake ang pera ninyo? Ma'am! May nagbabayad ng fake! Sigaw ng kahera sa kanyang amo. Agad na patayo si Mang Gado at niyakap ang asawa. Sandali naman. Huwag ka namang agad magbintang. Bayad yan sa amin ng mga lalaking sakay ng van. Heto pa ang 2,000. Katibayan na ibinayad sa amin yan. Mabait naman na may-ari ng kainan at naunawaan ang mag-asawa ni Aling Saring. Okay po, naniniwala ako sa inyo. At kayo po ay naloko, tay. Fake po ang binayad sa inyo. Saad ng may-ari ng kainan. At halos mahimatay naman si Aling Saring sa nakinig. Pinaupo muna nila at pinainom ng tubig na may-ari ng kainan. At inilibre ng makakain at nag-iyak na si Aling Saring. At napaawa na ang lahat maging ang mga kumakain. Nakakaawa naman po kayo. Pasensya na po kayo sa akin ha. Heto po. Libre ko na ang soft drinks nyo. Nay, tahan na po. Baka tumaas ang BP nyo. Natandaan nyo ba ang plate number ng van at mukha ng mga nanloko sa inyo? Saad ng kahera. Nagkatinginan lang ang mag-asawa at inalala ang number ng van. Pero hindi nila natandaan ang plate number at kulay lamang ng van at mukha ng nagbayad ng kanilang natandaan. Magpa-blatter po kayo, Nay. Tay, at para may record kayo sa pulis, pakita nyo ang fake na pera. Saad na may-ari ng kainan. Matapos nilang kumain at makapagpahinga, lumakad muli sila patungo sa istasyon ng pulis at maging ang mga pulis ay awang-awa sa mag-asawa. Tay, ganito, kung makakabalik kayo sa lugar, bumalik po kayo at kami po naman aalamin din namin kung saan kayo nagkatagpo ng mga lalaking iyon at bumalik kayo sa amin dito sa presinto kung sakaling makikita ninyo ha. Saad ng pulis. Napapaluha ang mag-asawa na lumakad muli at bumalik sa waiting shed kung saan sila pinarahan ng van at ang lalaking singkit. Gado, pumasok kaya tayo dyan sa village na yan. Mukhang taga-riyan na may-ari ng van at yung binatang singkit. Hindi tayo papapasukin ng guard sa ring. Kaya minabuti nilang tumambay sa malapit sa gate at nagbabaka sakali silang lalabas muli ang van. Pero malapit nang gumabi at wala pa ring nalabas na van. Kaya nang malingat ang mga guard, sumabay sila sa mga malalaking sasakyan at nakapasok sila sa malaking village. Gado, mukhang gabi na at ang lalaki ng bahay. At malawak ang loob. Saan tayo tutungo? Baka maligaw tayo. Ang hirap naman, Gado. Saka paano kung tanggihan nila? Bahala na sa ring. Ang mahalaga, makita natin yung van. Libutin muna natin ang loob at may awa ang Diyos sa atin sa ring. Halos 3 oras na silang naghahanap at isang malaking bahay ang nakita nila. At ang mga parol, sira-sira nilang nakita sa basurahan. Sa tapat mismo ng malaking bahay, doon nila nakita ang mga tinda nilang parol. Karmahinawa kayo, mga walang hiya kayo, hagulgol ni Mang Gado. Agad nag-doorbell si Aling Saring at ang nagbukas ng gate ay ang lalaking nagbayad sa kanila. Ikaw nga, tama. Ikaw ang nagbayad sa amin ng fake na pera. Bayaran mo kami ng tama. Wala kang awa sa amin, matanda na kami. Ani Aling Saring. Mga pre, paano nakapasok ang dalawang ito sa village natin? Ang tatanga talaga ng mga guard, saad ng lalaki. At patuloy naman si Aling Saring sa pangungulit ng bayad. At ang isa pang lalaki,
lumapit na may hilang 2 aso at nilakihan nila ang bukas ng gate at pinahabol nila ang mag-asawa sa 2 malaking aso. Halos madapa ang mag-asawa sa pagtakbo at tawanan pa ang mga lalaki habang pinapanood sila. Hanggang nadapa na si Aling Saring at dinambahan na ito ng malaking aso. Naalarma naman ang katapat na bahay ng mga ito habang naglalabas ng sasakyan ng may-ari. At isang babae ang lumabas sa kotse at sumigaw at pinaalis ang mga aso. Habang si Manggado hindi malaman ang gagawin. Chu! Alis kayo! At hoy! Kayo! Ano yung pinanggagawa nyo? Ang gago kayo ah! Matanda pinahabol ninyo sa aso nyo? Kitang-kita ko, saksi ako! Sigaw ng babae. Trespassing sila, attorney. Saka magnanakaw ang mga yan. Sagot naman ng isang lalaki. At parang baliwala lang na hinila nila ang kanilang aso at pumasok na sa malaking gate at hindi na lumabas. Ma'am, hindi po kami magnanakaw. Maawa po kayo. Tindera po kami ng parol. Binili nila at binayaran kami ng fake na pera. Hagulgol ni Aling Saring. Opo, kaya po namin sila sinundan. May blatter na po kami sa pulis, ma'am. Hindi po kami magnanakaw. Maawa po kayo. Wika ni Manggado. Ayan na naman sila. Tara po sa pulis at magbibigay muli ako ng salaysay. Huwag po kayong mag-alala. Abogado po ako at kilala ko ang mga walang modo na kabataan na yan. Pinasakay ng abogada ang mag-asawa sa kotse niya at bumalik sila sa istasyon ng pulis. At dito ay ginabi na sila sa police station at hindi sila iniwan ng mabait na abogada. Hepe, tingnan mo naman ang ginawa ng mag-asawa. Pag hindi ninyo bibigyan niya ng leksyon, mamimihasa ang anak ni Vice Mayor. Paano po? Paulit-ulit na lang ba na ganyan ang gagawin nila, ang mang trip? Pag ganyan, aaksyon na ako. Kasi hepe, parang takot ka po kay Vice Mayor Saad ng abogada. Kumuha ng police report ang abogada at sinabing kinabukasan, maghahabla siya. At ang mag-asawa ay hindi na pinauwi ng abogada at pinatuloy sila sa bahay nito. Hiyang-hiyaman sila pero wala na silang magagawa kundi sumunod sa abogada. Relax lang po tay, nay ha? Mabait po kami, ako ang bahala. Bibigyan ko ng leksyon ng magkakabarkada na yan. Madami na po silang nabibiktima at umaabuso na porque anak ng Vice Mayor. Pinakain sila at binigyan ng bagong damit at ginamot ang mga gasgas ni Aling Saring. Mabuti na lang at walang natamong kagat ng aso ang matanda. At dahil sa pagod, nakatulog agad ang mag-asawa. Kinabukasan, maaga silang nagising at may mag-asawang matanda ang agad silang pinaupo sa lamesa at pinagkape. Ang magulang pala ng abogada ay parehong retiradong huwes at sinabing huwag mag-alala ang mag-asawa ni Manggado at sila na ang bahala sa lahat. Hindi na sila pinaalis sa bahay ng abogada at tinapos nila ang hearing. At galit na galit ang magulang ng mga lalaki at bakit daw pinaabot pa sa korte. At sumagot ang abogada na sobra na ang ginagawa ng mga anak nito. Ilang hearing ang naganap at nanalo si Manggado at marami pa ang lumabas na mga nagawan nila ng masama at nag-file din ng case. Nagbayad ng malaking halaga ang 2 anak ni Vice Mayor at mga barkada nito at hindi na nakialam pa ang ama nilang Vice Mayor at sumunod naman sa utos ng huwes ang mga ito. Salamat po, attorney. Paano na kami kung hindi ninyo kami nakita ng gabing yun? Ani Manggado. Wala po yun. Talaga sigurong ako ang ginawang paraan ng Diyos para maparusahan na sila. Saad ng abogada. Tara po, ihahatid ko na kayo sa inyo at titingnan ko ang kalagayan ninyo. Dagdag pa ng abogada. Nakita ng abogada ang kanilang kalagayan at napaawa ang dalaga sa mag-asawa. Yang natanggap ninyong bayad ng anak ni Vice Mayor, ibangko nyo po ang pera para pag may emergency kayo, may madudukot kayo. At huwag na po kayong maglalako sa kalye ha. Delikado na po at bibigyan ko na lang kayo ng puhunan. Magtindahan kayo at dito ko na lang po maglilok ng inyong negosyo, Taygado ha. Halos mapayakap ang mag-asawa sa abogada at ilang araw pa nga. Nagulat sila. Akala ng mag-asawa maliit lang na tindahan ang ipapagawa ng abogada. Pero malaking tindahan at pinuno nito ng paninda. At sa laki ng puhunan,
kayang-kaya na silang mamuhay ng masagana habang sila'y nabubuhay. At ilang buwan pa, bumalik ang abogada at ibinigay ang permit ng tindahan at ang maliit na gawaan ng nilililok ni Mang Gado. Ayan nay, tay, legal na ang negosyo ninyo. At lahat ng usaping legal, alam mo ang bahay ko. Agad nyo akong pupuntahan ha. Simula ngayon, ako na ang tagapagtanggol ninyo ha. Wala nang mang-aapi sa inyo. Saad ng mabait na abogada. At inihatid nila ng tingin ng kanilang tagapagtanggol. At mula nga noon, payapa na silang namuhay. At lagi silang nagpapasalamat sa Diyos sa anghel na